Alam niyo ba na ang isang Coco Martin minsan daw palang nangarap na magkaroon ng karera ng gaya kay Piolo Pascual para maiahon ang kanyang buhay at ng kanyang pamilya kahit pagja-janitor, pinasok na po ni Coco. Narito po ang Frontline Showbiz Report. Kumbaga, napaka-bless naman natin na may trabaho tayo eh. Hindi pa ba natin aayusin? Hindi pa ba natin mamahalin yung trabaho ang ibinigay sa atin? Ganyan ang mantra ng nag-iisang hari na aksyon ng ating henerasyon na si Coco Martin. Bilang isang batang kalye, maagang namulat ang aktor sa hirap ng totoong buhay. Kaya rin siguro gano'n na lang ang pagpapahalaga niya sa kanyang trabaho. Anumang hirap ng buhay, tila hinanda raw siya ng kanyang mga pinagdaanan. Diba? Bali nang hindi ako nakapagtapos sa mataas na paaralan. Pero yung eskwelahan naman na pinag-aralan ko, yung kalye. Kwento ni Coco sa programang Julius Babaw Unplugged, walang patumangga niyang inalala ang kanyang dating pagsabak sa mga indie gay films. Sino mag-aakala na ang unang-unang pelikula ko, gay film? Hindi ko inakala na aabot ako dito kung saan ako. Kasi pag sinasabi ko, bilhin mo pag gano'n, sino first kiss mo sa showbiz, Alan Paule. Pero pang international ang level ng mga pelikula noon ni Coco. Katunayan, ilang beses silang na-nominate sa mga international film festivals. Ang movie nila ni Alan Paule na masahista umabot sa Locarno Film Festival sa Switzerland, kung saan inisip daw noon ni Coco na mag-TNT na lang doon. Gusto mo nang mag-TNT? Oo. Ayaw mo na sa Pilipinas magtrabaho? Hindi, saka hindi kasi nga, ang mindset ko, pag sa Pilipinas, hindi ko mabubuhay ang pamilya ko. Okay. Kaya gusto ko magsiman at magtrabaho sa abroad. Yun nga lang, hindi natuloy yan dahil nang manalo roon ang kanyang pelikula, umasa si Coco na ito na ang simula ng kanyang pag-angat. Malay mo maging Piolo Pascual ka pagdating mo sa Sabi sa'yo Pilipinas. na. O, syempre nakainom ka. Nauto naman Naniwala ka? ako. Oo, sige. Nagpatuloy siya sa paggawa ng indie films na kinilala sa iba't ibang bansa. Yun nga lang, hindi pa rin ito sapat. Kaya naisip niyang magtrabaho sa Canada bilang janitor at bilang TNT. Lumipad ako papuntang Alberta. Doon ako nagtrabaho for 9 months, nag-janitor ako. Tapos, every Saturday and Sunday noon, housekeeping naman ang Makalipas ang ilang buwan, bumalik din sa Pilipinas si Coco at muling nakipagsapalaran sa mundo ng showbiz. Hanggang sa nabigyan na siya ng mga mas malalaking proyekto. At ngayon, pinapanood na siya ng milyong-milyon niyang mga tagahanga. At siguradong muli siyang susubaybayan sa prime time sa kanyang comeback action series na Sigabo. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.